So yan, good day sa inyo netizens. Dito tayo ngayon sa Parañaque. Naimbitahan tayo ng VinFast sasakyan na bago, electric vehicle. Excited na ako kasi first time na natin maimbitahan sa mga ganitong event. Dati motor-motor lang, kaya may kotse na. May bagong electric vehicle netizens, so para siyang pang camping na truck. Pag tinignan nyo sa labas, parang siyang kamukha ng FJ Cruiser. Pero tingnan natin sa loob. Tara. So nauna ko itong binuksan, nakala ko 2-seater lang siya. Yung pala 4-seaters. Tapos pwede mo pang itabi yung backseat at magkakaroon siya ng extra cargo capacity kung sakali man na may pipit-piting ka. Perfect na perfect talaga sa mga millennials or kaya naman sa mga Gen Z. Yung itsura ng loob netizens, so sobrang inviting niya. Straight to the point, upo ka lang dito. Yung key fob niya, shoot mo lang dito sa pinakasusian dito para mag-start. Wala ka ng push button na hahanapin. Tapos yung pinaka-shifter niya ng drive mode at park mode ay naandito lang. Isa pa sa pinagmamalaki nito netizens ay napakataas ng ground clearance niya. Kaya yung mga medyo nag-aalangan ng electric vehicle sa baha ay kayang-kaya po ng EV na ito. At hindi lang siya mukhang pwedeng mag-camping ha. Pwede nyo rin itong gamitin sa mga trip ninyo kasi nga makikita ninyo yung style niya at nung na-test drive ko nga sobrang smooth. Ang ganda ng suspension, very responsive at medyo malayo na rin ang mararating mo bago siya ma-low battery. So ito yung likod niya netizens. Kapag binaba natin to, magkakaroon kayo ng extra storage. Ayan, pwede na kayo magkarga ng mga gamit ninyo. Kung dalawa lang naman kayo ng jowa mo na magta-travel, yung dalawang upuan sa unahan, sapat na sapat na. Ganda, di ba? Parang super compact niya. Ang sarap niyang imaneho. Dahil naka 16 inches nga tayo ng mga wheels, ay nai-offer niya yung maximum comfort sa pagmamaneho. At saka ang sarap niya, very responsive. Sa steering wheel, kapag niliko mo, walang delay. At kung sa mga nagtataka, dahil EV, meron din po itong ibubuga kapag tumapak ka na sa acceleration. Ito yung loob niya, di ba? Parang magic. Okay, let's go. Okay. So, ikot naman tayo dyan. Right na lang dyan sa first corner. Wow. Very responsive ang acceleration niya. Dito na agad. Wow, yan ang gusto ko sa electric vehicle eh. Walang patulog-tulog eh. Tsaka accurate yung ano niya. Yung response, thank you. Itong kanyang pinaka-steering wheel. Gaan pa. Walang delay. Yeah. Sarap yung maneho na ito. Ito, pwede to. Yes, let's go sa next corner tayo. Makanan. Okay. Wow. Responsive. Next corner. Okay, pati ang brakes ha, very responsive. So, same concept with the other EVs. Meron siyang regenerative brake system. Baga pag nire-release mo yung, diba, pag tapa mo, so, binitaw mo para medyo parang pumaprena siya. Parang may engine brake, no? So yun siya yung regenerative system na pag bitaw mo, yung gamit mo ng preno, nagre-recharge siya dun sa baterya. Parang tumutulong siya na save ka pa ng ng battery once you release sa pedal, sa accelerator. Masarap sa pakaramdam ha. Masarap i-drive. Lamig din ha. Ano pong target market nito? Well, isa sa mga main target namin dito is of course the mga newly grads, mga yuppies. So we have starting family of 3 or 4 new kids. So tapos meron din tayong mga corporate people na medyo nasa middle age na gusto lang ng transportation for easy driving, less hassle. Yan ang ano natin dyan, ang pinatarget namin ng market. So hopefully, goes well with the market. Ganda din ang suspension. Yeah. Ganda din ang suspension niya ha. Magandang pinipicture. Because of the height, Ilang inches po wheels naka nito? 16s kasi 16, so kaya naging advantage na rin yung ground clearance. And of course, mas less bugbog si suspension kasi mas malaki ang goma mo. Do you recommend this po sa, let's say camping, yan yung mga gusto? Yes, actually kami from VinFast, we're giving our mga personal namin na concept. So ako tinitingnan ko dito is kung gagawin mo siyang toy car, yung medyo mukhang off-road siya na, pero pang mga light, mga glamping, ano na yan. So yung kaya mga yung aesthetic yan. Pero yung dating mo parang pangkargahan talaga yun. Pero toy car siya. It's a nice concept for me. Ayan, mukhang nawala na yung pila nila ha.
Ang dami nang available ngayon. 16 inches yung mga wheels niya. Kaya sobrang comfortable. Tapos, yung ground clearance niya, napakataas din. Nasa 191 millimeters, if I'm not mistaken. Nagustuhan ko yung pinaka-forma ng sasakyan na to, Netizens eh. Parang pwedeng-pwede siya sa mga fresh graduates or kahit sa mga tito na gusto ng medyo pang glamping ng konti. At saka dahil nga mataas yung ground clearance, sasabay din to pagdating sa mga baha-bahaan. Tapos, tignan natin yung kanyang pinaka-trunk. Bali, natutupi itong kanyang pinaka-trunk, kaya pwedeng-pwede kayong maglagay ng mga gamit. Let's say, kasama mo lang jowa mo dyan. Kaya, pwede mo ilagay yung mga gamit mo dito sa kanyang cargo space capacity. Ayan. So, may assist naman to. Hindi pa siya automatic. Ayan naman siya on the side. And then, naka-white top tayo para sa kanyang roof. Sharp pin antenna na rin. Sige natin yung loob. Okay? So, isa sa nagustuhan ko sa kanya, Netizens, yung kanyang pinakasusian ay dito mo na lang din ilalagay. Tapos, naka-on na yon. Just step on the brakes. Mag-on na yung pinakasasakyan mo. Tapos, kapag ka naman naalis ka na, tanggalin mo lang din ng susi. Make sure naka-park kasi dito yung kanyang pinaka-parking shifter. Kung drive mode, reverse, neutral. Dito sa kanyang lever dito. Malamig din ang aircon nung tinest drive natin. Meron din siyang mga visor pero walang vanity mirrors. Meron din tayong reading light dyan, tsaka glove compartment. Medyo bitin nga lang yung space dito sa likod pero not bad kasi parang super inviting niya eh. Actually, pati nga ako, parang mabubudol eh. Ito yung binireview natin, yung Creators Edition, kung tawagin nila. Tapos, ang pinaka-sulit for me para dito sa sasakyan na to ay wala pa siyang 800,000 pesos. Saan ka nakakita ng ganong EV, di ba? Medyo malayo-layo na rin mararating mo kapag ka full charge mo ang isang to. Andyan sa screen yung exact kilometers. And ito naman yung itsura niya sa front. Eh no, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo na para mo nga siyang camping truck sa unahan. Pero maliit lang siya eh. O, di ba? Ganun lang siya. Ganun lang siya. Sobrang simple lang niya. Pero turner sa kalsada. Alata mo talagang EV. Nakakatuwa no? Dahil ang dami na nating option ngayon. And ako naniniwala ako EV na yung magiging mga future dito sa Pilipinas. Kasi nung muna tayo sa ibang bansa, ang ganda ng effect niya eh. Nakakatulong siya sa environment. Di ba? Yung pollution, nababawasan natin, fresh air na lagi. Hindi naman lagi, hindi naman completely, pero at least, di ba, nag-uumpisa na din sumabay yung Pilipinas sa mga electric vehicles na dati ay sa ibang bansa walang nakikita. Ngayon, yan, available na rin sa atin sa Pilipinas. May iba't iba pa pala kayong kulay na pwedeng pamilian yan, Netizens. Ayun, nasa likod ko. Pero mga green, may red, pink, kayo na bahala. May gray, ayun, nakakapag-test drive din tayo. And sobrang solid, nakakatuwa. Hindi siya yung putyo-putyo na iniisip natin na actually this one is from Vietnam, if I'm not mistaken. So, VF3 yung pangalan nito. So, ang kanyang brand is VinFast. So, medyo bago-bago lang pero nagpapakilala. Tsaka mayroon din talaga ibubugi. Ang ganda rin ng offer nila eh. Ayos, ang ganda. Wala pang 800,000 pesos ang EV na to, Netizens. Palagay nyo, sulit ba? Comment nyo naman sa ibaba. Niniwala ba kayo EV na yung mga susunod na sasakyan natin dito sa Pilipinas?